Naging isolated naman ang ilang lugar sa Catanduanes matapos ang sunod-sunod na pagkasira ng mga spillway at tulay dahil sa pag-ulan na dala ng bagyong Wilma at Shearline. Ang detalye sa report ni Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas. Patuloy na naaapektuhan ang ilang lugar sa Catanduanes dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng Tropical Depression Wilma at ng epekto ng Shearline. Sa Verac, naging isolated ang barangay Simamla matapos tuluyang maputol ang kanilang box culvert bridge na una pang nasira noong Super Typhoon Uwan at ngayon ay mas lumala ang pinsala dahil sa masamang panahon. Kaya naman ang mga residente at mga motorista nananawagan ng tulong para sa mas matibay na tulay dahil lubhang delikado ang mga alternatibong ruta na maaari nilang daanan. Sa parehong bayan, iniulat din ni SK Chairperson Michael Marquez ang pagkasira ng spillway sa barangay Dugi Tuo na ngayon ay delikadong tawiran dahil sa mataas at malakas na agos ng tubig. Sa San Miguel, naputol ang spillway na nag-uugnay sa barangay Pagsangahan at mga barangay ng JMA Tukaw, Tobrehon at Kaglatawan. Bukod sa pahirapan ang pagtawid ng mga residente rito na stranded ang maraming sasakyan at mga pasahero. Hindi na rin madaanan ang spillway sa Patagan Santa Elena papuntang Aruyao Road dahil sa walang tigil na pag-ulan na una nang nasira noong bagyong Verbena. Dahil dito, 7 barangay ang na-isolate, Pacogon, ang Siay, Dayawa, Obo, Patagan Santa Elena, Patagan Salvacion at Aruyao. Samantala, sa Viga, inirereklamo ng mga residente ng barangay Santa Rosa at Almuela ang kanilang mga spillway na palaging umaapaw at nagdudulot ng pagbaha, lalo na tuwing malakas ang ulan. Patuloy naman ang monitoring ng MDRRMOs at LGUs sa mga apektadong lugar habang nananawagan ng mga residente ng agarang aksyon upang maibalik ang ligtas at normal na daloy ng mga sasakyan sa lalawigan. Mula sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.